Yan. Sabagay, tama yan, habang bago kayo, kailangan magpakitang gilas para makita ni dealer na masipag at dedicated tayo sa ating trabaho. Siyempre, hindi naman ang aga nyo kanina pa kayo dyan? Sabagay, tama yan, habang bago kayo, kailangan magpakitang gilas para makita ni dealer na masipag at dedicated tayo sa ating trabaho. Siyempre, hindi naman habang buhay ay pump attendant lang tayo. Kagaya ko, pinagkatiwalaan ako ng dealer namin na mag-train sa mga bagong pump attendant namin. At siya ang pag-uusapan natin ngayong araw. Nako, marami akong ituturo at ikukwento sa inyo. Tara, samahan niyo ako sa istasyon. Nung bago ako, akala ko simple lang maging pump attendant. Ganyan kasi nakikita ko sa mga karaniwang gasolinahan. Nagkukwentuhan, nakaupo sa pump guard, o kaya sa pump island. Mayroon pang nagbabasa ng dyaryo doon mismo sa forecourt. Hindi na tuloy na asikaso si customer. Kailangan pang bumusina para lapitan ni pump attendant. Pagkatapos, ang bagal pang maglakad habang papalapit sa customer. Ano na lang ang mararamdaman ni customer niyan? Malamang asar na asar yun. At siguradong hindi na siya babalik. Naku, kapag nangyari yan, delikado ang trabaho natin. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano dapat pagsilbihan ng ating mga customers. Pag-uusapan natin ngayon ang G-step. Bibis lang ako Ang G-steps ay binubuo ng 7 mga hakbang. Una, get ready. Pangalawa, guide in. Pangatlo, greet the customer. Pang-apat, gas up. Pang-lima, give additional service. Pang-anim, get payment. At pang-pito, guide out and thank the customer. Isa-isahin natin ngayon ang mga ito. Una, get ready o pagiging handa. Dito sa Flying V, ang customer ang pinaka-boss natin. Sa katunayan, kung wala sila, wala din tayong trabaho. Kaya bilang pump attendant, obligasyon natin na pagsilbihan sila ng tama at maayos. Tayo ang unang nakikiharap sa mga customer. Kaya importanteng handa tayo bago lumapit sa kanila. Haharap ka ba sa isang bisita kung hindi maayos ang iyong sarili? Ano-anong mga paghahanda ang dapat gawin bago pumasok sa trabaho? Kailangan presentable ang ating dating. Maligo para presko. Maglagay ng deodorant. Mag-toothbrush. Maggupit ng kuko. Mahaba na ba ang iyong buhok? Aba, kailangan na magpagupit. Ang bigote at saka balbas, kailangan ding ahitin. Hindi ba mas gwapo at maaliwalas ang pakiramdam? Sa mga babae naman, siguraduhin maayos at hindi nakalugay ang buhok. Walang malalaking hikaw. Lalo na sa mga lalaki, bawal na bawal ang nakahikaw kapag naka-duty. Sa katunayan, hindi tayo dapat nagsusuot ng mga accessories sa katawan, kahit nga singsing, dahil pwede ito maging sanhi ng spark at magkaroon ng sunog sa istasyon. Pagkatapos, ihanda ang uniforme. Isa-isahin nga natin ang tama at kumpletong uniforme. FV cap. Ganito ang tamang pagsuot nito. Nakaharap at hindi nakagilid o nakatalikod. FV shirt. Malinis at maayos na polo shirt. Dapat ay nakatuck-in para mas presentable. Kung mapapansin ninyo, maganda ang uniforme natin. Kaya alagaan natin ito. Isuot ang nameplate. Ang pantalon ay malinis, plansyado at may sinturon. Pero dapat ay walang bakal o malalaking bakal sa harap ng sinturon para hindi makagasgas ng sasakyan ni customer. Puting medyas at black safety shoes.
Pagkatapos ng mga ito, huwag kalimutang kumain bago mag-duty. Kailangan natin ng lakas at enerhiya sa ating trabaho. Ayan, so ngayon, ready na tayo magtrabaho. Natatandaan niyo ba ang mga pinag-usapan natin? Tara, mag-review tayo sa loob. Ito ang mga dapat tandaan sa unang step. Maligo at magsipilyo ng ngipin. Mag-apply ng deodorant. Linisin at gupitin ang mga kuko. Magpagupit ng buhok. Mag-ahit ng bigote o balbas. Ihanda ang tamang uniform at kumain bago mag-duty. Nandito tayo ngayon sa forecourt area para sa susunod nating G-steps. Yan ang pag-guide in. Kapag nasa forecourt area, kailangan mong maging listo, lalo na sa paparating na customer. Pagpasok ni customer, ikaw agad ang hahanapin niya. Kaya siguraduhin naroon ka sa forecourt area pagdating niya. Paano ba ang tamang pag-guide in? At bakit mahalaga na i-guide din ang lahat ng customer? Magpapakarga man o hindi? Panoorin natin to. Pagkatapos ay mag-practice tayo. Ang pag-guide in ay pag-welcome sa mga customers. Lahat ay dapat nating i-acknowledge. Huwag nating isipin na dadaan o bubwelta lang ang customer. Pagpasok sa istasyon, i-welcome sila agad. Sumenyas ng malinaw at i-guide sa tamang pwesto ang customer. Siguraduhin malapit ang gas tank sa nozzle. Kaya sa malayo pa lang, tingnan kung nasa kaliwa o kanan ang gas tank. Gumamit ng hand gesture kapag hihinto ng sasakyan. At siguraduhin nakaayos ito para hindi makaabala sa ibang customer. Ganyan ang tamang pag-guide in. Madali lang, hindi ba? O sige, mag-practice tayo ha. Ganito ang gagawin natin. Panoorin ninyo ako habang dinidemo ko sa inyo. At pagkatapos, kayo naman na mag-practice mamaya. Una, tumayo ng tuwid habang naghihintay ng customer. At pagkatapos, pagpaparating na si customer, itaas ang kamay. At ang isang kamay, ituro natin ang driveway kung saan siya magpapaharga. At unti-unti, i-guide din siya papasok. Gamit ang dalawang kamay, sumenyas ng hinto at okay. Huwag kalimutang tumingin sa customer habang nakangiti. Nakuha niyo ba? O sige, kayo naman na mag-practice ha. Papanoorin ko kayo. O ayan. Ngayong alam na ninyo kung ano ang tamang pag-guiding, ituturo ko naman sa inyo kung ano ang gagawin kapag may nakapilang customer. Panoorin natin ito. I-welcome din ang customer na nakapila. Simple lang. Kung ikaw ay may ginagawa at hindi siya malapitan, ganito ang dapat mong gawin. Una, tumingin sa driver. Sabayan ng ngiti. At pagkatapos, ay gamitin ang hand signal na nagsasabing, "Sandali lang po." Sige nga, mag-practice tayo ulit. Ayan, mahusay. Siyempre, mas maganda kung malalapitan natin si customer. Dito ngayon pumapasok ang teamwork. Huwag kayong magasahan o magturuan. Dahil ang customer ko ay customer mo rin. Tandaan, kung hindi dahil sa kanila, wala tayo dito. Yan ang G-Steps number 2, ang pag-guide in. Tara, reviewin natin. Tumayo ng tuwid malapit sa pump. Sumenyas ng malinaw at i-guide sa tamang pwesto ang customer. Gumamit ng hand gesture kapag hihinto ng sasakyan at siguraduhin nakaayos ito para hindi makaabala sa ibang customer. Kapag may nakapila, tumingin sa driver, ngumiti at mag-hand signal na nagsasabing, "Sandali lang po."
tayo sa susunod na step. Yan ang pag-greet o pagbati sa customer. Ano ang mararamdaman mo kapag may bumati sa iyong kaibigan o kakilala? Ang simpleng good morning o kaya ay kamusta ay nakakapagpagaan ng pakiramdam, hindi ba? Gusto nating maramdaman iyan ng ating mga customer. Kaya batiin natin sila sa magalang at magiliw na paraan gamit ang ating standard na greeting. Good morning sir, welcome to Flying V. Brush po, full tank. Huwag kalimutang umiti para makita ni customer na sincere ang ating pagbati sa kanila. Tumingin sa mata habang nakikipag-usap. Ngayon naman, mag-practice tayo ng tamang pagbati sa customer. Sabayan ninyo ako habang dinidemo ko sa inyo. Good morning sir. Yumuko ng bahagya kapag sinasabi natin ang salitang good. Ang pagyuko ay pagpapakita ng respeto sa ating kausap. Good morning, sir. Ayan. So ngayon, kumpletuhin natin ang ating standard greeting. Good morning, sir. Welcome to Flying V. Rush po, full tank. At huwag ninyong kalimutang tumingin at ngumiti sa customer. O sige, kayo naman ang mag-practice. Tandaan din natin na madalas ay nagkakaroon tayo ng mga promo. At kasabay ng ating pagbati, ay binabanggit din natin ang promo spiel gaya nito. Good morning, sir. Welcome to Flying V. Rush po, full tank para makasali kayo sa promo namin at manalo ng mga papremyo. Sa pagbati pa lang, ay may mga serbisyo na kaagad tayong nagawa sa customer, gaya ng pag-offer ng full tank, ng Avgas Rush, at ng promo. Ganyan ang tamang pagbati sa customer. Kapag ginawa natin iyan, tataas ang tingin nila sa atin bilang pampatendan. Tandaan, sir or ma'am ang tawag sa kanila, hindi manong, pare, o kung ano pa man. Mas maganda kung tatawagin natin sila sa kanilang personal name. Pero gagawin iyan ng may paggalang. Pwede rin tawagin sila sa kanilang title kasama ng personal name. Halimbawa, good morning, Attorney Reyes. Totoo, marami tayong regular customer. Bakit hindi alamin ang kanilang mga pangalan? Yan ang assignment ninyo ha. Samantala, reviewin natin ang ating mga pinag-usapan. Batiin ang customer sa magalang at magiliw na paraan gamit ang ating standard na greeting. Good morning sir, welcome to Flying V. Rush po, full tank. Huwag kalimutang yumuko ng bahagya bilang pagpapakita ng paggalang. Tawagin sila sa personal na pangalan hanggat maaari. Ngumiti at siguraduhin may eye contact. Nandito tayo ngayon sa Pop Island at ituturo ko sa inyo kung paano gagawin ang pang-apat na step. Yan ang gas up o pagpapaharga. Kung mapapansin ninyo, sa pagbati pa lang ay nag-offer na tayo ng Flying V Rush at full tank. Pero, kung alam nating diesel ang gamit ni customer, diesel full tank ang i-offer natin. Dalawa ang pangunahing ikinaharga ng customer, diesel at gasolina. Karaniwan na gasolina ang ginagamit ng mga kotse. Diesel naman sa mga jeep, truck at van. Pero mayroon ding diesel na kotse. Kaya importante na makumpirma natin kung ano ang fuel na ginagamit niya bago siya kargahan. Paano? Ang unang paraan ay tingnan ang gas tank. Doon nakasulat kung diesel o gasoline ang ginagamit niya. Paano kung wala nakasulat? Ang isa pang paraan ay tanungin si customer. Pero kailangan maingat sa pagtatanong. Huwag mong tanungin kung ano po ang ikakarga. Dapat ay specific. Sir, diesel po o gasoline ang ikakarga? Ganyan natin tatanungin si customer. Nang sa gayon ay maiwasan ang misload. Lagi nating iaalok ang Flying V Rush. Kung wala pang Flying V Rush, ialok ang Avgas Premium Power. Ang mga produktong ito ay may special additives na nagpapaganda sa takbuhan ng makina ng sasakyan. Kung ibang produkto ang gusto ni customer, ganito ang sasabihin natin. Good morning sir, welcome to Flying V. Rush po, full tank. Yeah,
Tama-tama, sir. Subukan po ninyo yung bagong Flying V Rush, 97 octane sa presyong premium lang. Ganyan ang sasabihin natin sa pag-aalok ng Flying V Rush. Huwag kalimutan magpasalamat kay customer kapag tinanggap niya ito. Kung hindi naman, okay lang yan. Basta ang mahalaga, ginawa mo ang trabaho mo at sinabi natin sa customer ang ating produkto. Malay mo, sa pagbabalik niya ay subukan niya ito. Basta lagi lang natin itong ialok. Kung nakumpirma na natin ang ipapakarga ni customer, ang susunod na step ay tanungin kung cash or card ang ibabayad niya. Sir, cash to or card? Kung walang card ang istasyon, ganito naman ang sasabihin. Sir, cash lang po ah. Sa ganitong paraan, ay nalalaman ni customer ang ibang serbisyong inaalok sa ating istasyon. Ang kaligtasan ng mga customer, pati na ng mga staff natin, ang number 1 priority ng Flying V. Ang pagpatay ng makina ay isa sa mga ordinansang ipinatutupad ngayon sa bansa. Kaya matapos makumpirma kung cash or card, ituro ang safety reminder na nakadikit sa canopy post habang sinasabi natin ito. Sir, for safety lang po, papatay ko na makina, sir. Salamat po. Ipapaalala natin ito sa magalang na paraan upang hindi magalit si customer. Bukod sa pagpatay sa makina, bawal din sa forecourt area ang manigarilyo, paggamit ng cellphone, pagpapakarga habang nakaupo sa motorsiklo, at ang pagkarga gamit ang plastic container gaya ng mineral water. Marami ng aksidente ang nangyari sa paglabag sa mga ito. Hindi kayang palitan ng pera ang buhay na mawawala. Paano kung ayaw ni customer na patayin ang kanyang makina? Sir, for safety lang po, pakipatay lang po na makina. Ha? Arte nyo naman? Hindi naman po, sir. Kung safety lang po ninyo, ang iniisip namin. Ganyan ang sasabihin natin. Pagkatapos, ipabukas ang gas tank sa pagsasabing, "Sir, pakibukas lang po ng gas tank. Salamat po." Ipatong ang takip sa ibabaw ng bomba, hindi sa kotse. Iset ang keypad at i-punch ang order. Bago magkarga, ipakita na 0 na ang meter reading at i-confirm ang kanyang order. "Sir, 00 start, Flying V Rush full tank." Sa ganitong paraan, masasabi natin sa customer na walang daya ang ating bomba. Ngayon, pwede ka na magsimulang magkarga. Isa pa ang paalala. Huwag nating hawakan ang sensor ng nozzle dahil masisira ito. Pag nangyari yan, madalas tayong aapawan ng produkto na maaaring maging sanhi ng aksidente sa forecourt. Ang haba, ano? Natatandaan niyo ba? Pero kayang-kaya niyo yan. Tara, samahan ko kayo mag-practice. Una, i-alok ang produkto gamit ang standard greeting natin. "Good morning, sir. Welcome to Flying V. Rush po full tank." Sumunod, tanungin kung cash or card. "Sir, cash po or card?" Gamit ang kamay, ituro ang safety reminders at sabihin, "Sir, for safety lang po, pakipatay po ng makina." Pagkatapos, ipabukas ang gas tank. "Sir, pakibukas lang po ng gas tank. Salamat po." Iset ang order at ipakita ang 0 meter reading. "Sir, 00 start, Flying V Rush full tank." Narito ang mga dapat tandaan sa G-Step number 4, na gas up o pagkakarga. Laging i-alok ang Flying V Rush at full tank. Tanungin kung cash or card. Ipaalala ang safety reminders. Ipabukas ang gas tank. Iset ang amount o litro ng ipapakarga. Ipakita ang 0 meter reading. I-confirm ang ipinapakarga ng customer. At huwag hawakan ang sensor ng nozzle. Ang susunod na step ay ang give additional service o pagbibigay ng karagdagang serbisyo. Kapag automatic ang nozzle, maaari nating iwan ito habang nagkakarga.
Sa gayon ay makapagbibigay tayo ng karagdagang serbisyo sa mga customer. Tandaan natin, importante sa mga motorista ang malinis na windshield. Kaya alakin natin sila na linisin ito. Paano ba ang tamang paglilinis ng windshield? Iangat ng marahan ang wiper. Gamit ang sponge ng squeegee, sabunin ang windshield. Pagbaliktad ng squeegee, gamitin ang rubber part nito para linisin ang salamin. Maaaring sa kabilang side lang muna, pagkatapos ay sa kabila naman. Punasan ang mga gilid para walang tumulong dumi sa kotse. Punasan din ang wiper at pagkatapos ay dahan-dahan ito ibaba. Ang pag-check ng tubig at langis ng sasakyan ay mahalaga din. Kaya lagi nating aalokin si customer na i-check ito. Sa ganitong paraan, mararamdaman ni customer na talagang inaalagaan natin sila. Marahang ipabukas ang hood at tukuran. Hugutin ang dipstick, punasan, at saka ibalik sa lalagyan nito. Maghintay ng mga 3 segundo bago hugutin ulit. Makikita mo ngayon ang level ng langis ng sasakyan. Siguraduhin nakapatay ang makina bago mag-check ng langis. Ipakita sa customer ang level at sabihin kung okay pa o kulang na ang langis nito. Kung kulang, pagkakataon na ito upang i-alok ang langis natin. Ano pa ang mga karagdagang serbisyo ang naiisip nyo para sa customer? Sir, malinis po ang CR namin ba gusto nyo pong gamitin? Sir, baka may kalat po kayo dyan. Ako na po magtatapon. Halos pare-pareho na ang mga gasolinahan ngayon. Kaya kailangan gumawa tayo ng paraan para mapansin ng mga customer. At isa dito ang karagdagang serbisyo sa kanila. Kaya aasahan ko na lagi ninyong gagawin ito, ha? O sige, mag-practice tayo at mag-review. Alokin si customer ng paglilinis ng windshield. I-check din ang tubig at langis ng sasakyan. Siguraduhin nakapatay ang makina bago i-check ang langis. Tiyaking malinis ang ating CR at sabihin pwede nila itong gamitin. At tanungin kung may kalat silang gustong ipatapon. Magalang na sabihin sa customer na tapos na ang pagkakarga. Hugutin ang nozzle at ibalik agad ang takip nito para hindi makalimutan. At sa pagtanggap ng bayad, tanungin kung mayroon na siyang V-Card Plus. Sir, may V-card na po kayo? Kung meron, kunin ito upang mabigyan ng points si customer. Kung wala, alokin natin siya na mag-apply ng V-Card Plus. Pagkatapos ay sabihin ito. Sir, okay na po. Sir, I received 2,000 pesos. Pakinggan na lang po ng split sa resibo. Okay. Thank you. Isang paalala lang, siguraduhin maipakita sa customer ang perang iyong natanggap upang maiwasan ang problema. At sa pagbigay ng sukli, Sir, ito na po yung sukli tsaka yung resibo, sir. Okay. Salamat po, sir. Balik po ulit kayo. At po. at kung card ang ginamit ng customer na pambayad, ganito naman ang ating sasabihin. Sir, I received your credit card. Pakinggan na lang po ng resibo. At sa pagbalik ng card, ganito ang dapat sabihin. Mr. Reyes, papirma na lang po. Pagkatapos pirmahan, Sir, ito na po ang inyong card at ang inyong resibo. Salamat po. madali lang, hindi ba? Mag-practice tayo. Una, tanungin si customer kung mayroon na siyang V-Card Plus. Sir, may V-card na po kayo? Gamit ang dalawang kamay,
Ipakita at sabihin sa customer kung magkano ang perang iyong natanggap. Sir, I received 2,000 pesos. Pakihintay na lang po ng sukli sa resibo ko. Thank you. Pagbigay ng sukli, ganito naman. Sir, ito po ang sukli ninyo na 100 pesos at ang inyong resibo. Salamat po, balik po ulit kayo sa Flying B. Yan, ganyan nga. Eh, paano naman kung card? O sige, mag-practice pa kayo. Ito ang mga dapat tandaan sa pagtanggap ng bayad. Tanungin si customer kung mayroon na siyang V-card plus at alokin kung wala pa. Ipakita sa customer ang perang iyong natanggap. Tandaan din, hindi dapat tanungin si customer kung gusto niya ng resibo. Automatic itong ibinibigay. Kung card ang ginamit, tawagin sa personal na pangalan si customer. At isa pa, huwag natin paghintayin ng matagal si customer para sa sukli o resibo. Kung mayroong first impression lasts, meron ding last impression is lasting. Kaya mahalaga na pagsilbihan pa rin si customer kahit patapos na ang kanyang transaksyon sa ating istasyon. Siguraduhin maayos ang kanyang dadaanan palabas ng istasyon. Gumamit ang hand gesture sa pagpapaalam. Parang ganito. Salamat, Mr. Reyes. Balik po ulit kayo sa Flying V. Maganda, hindi ba? Lalo na kung nakangiti tayo sa kanya habang paalis ng istasyon. Oh, huling step na to ha. Tara, mag-practice tayo ulit. Siguraduhin maayos ang kanyang dadaanan palabas ng istasyon. Gumamit ng hand gesture sa pagpapaalam. Casual lang ang pagsaludo, huwag masyadong formal. At ngumiti habang nagpapaalam. O, ayan. Marami ba kayong natutunan? Huwag kayong mag-alala. Ganyan din ako nung bago pa lang ako. Medyo kinakabahan. Pero mag-aral lang kayo mabuti. Makukuha nyo rin yan. Pagkatapos, sabay-sabay na tayo mag-duty. O, paano? Hanggang sa susunod na training ha. Magkita-kita tayo ulit. Paalam!